Pakilabas na po ang inyong mga Bible. And today, we are going to study two chapters, chapter 3 and chapter 4. Kaya medyo makakakaba po itong message natin. Ayan. At ang pamagat po nito ay Crossing the Jordan River. Amen. Let us all stand at ating basahin ang ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 3 verses 14 to 16a. Let's read. 1, 2, 3, go. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabal na tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabal ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Let us all bow on our heads and pray. Yes, so Heavenly Father, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa araw po na ito. Nawa Panginoon ay makapag-focus po kami sa iyo at mailaan po namin ang aming talino, ang aming oras sa iyong mensahe, Panginoon. Lord, itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw po ang siyang nawang magpaliwanag at mangusap sa bawat isa sa amin. Hindi ko po alam, Panginoon, kung paano mo po kami kakausapin o kung paano po kami makaka-relate sa kwentong ito, pero ngayon pa lang ay dinedeclare na po namin ang katapumpayan, Panginoon, ng mensahe ito, na ito po ay tunay na tatanim sa aming mga puso't isipan. At bibigyan mo po kami ng wisdom, ng knowledge at ng kaunawaan upang makita ka po dito at makita rin po namin ang aming buhay sa kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. That we can now be seated. Ayan. Pwede po bang tanungin natin yung nasa likod natin? Tanungin nyo nga siya. Kapatid, nabasa mo na ba ang chapter 3 and 4 ng Joshua? Amen. Amen. Praise God. Ayan. I hope na talagang nabasa na po natin ito. Amen. So, tayo po ay nasa pangatlong episode na po sa kwento sa libro ng Joshua. Sa unang chapter ay nakita po natin na itinalaga na si Josue or Joshua bilang kapalit ni Moses. Amen? Yan po yun. Kaya siya na po ang patriarch or parang leader ng mga Israelita sa librong ito. Bakit po? Bakit siya na po yung leader? Kasi patay na po si Moses at siya na po yung in-appoint ni Lord God. Noong last Sunday, nakilala po natin si Rahab. Amen? At siya po ay isang Canaanite. Amen? Nakatira po sa Jericho. At nagpadala po ng dalawang espiya, si Joshua, amen, sa Jericho. At sila nga po ay tinulungan ni Rahab para sila po ay maligtas at hindi mamatay. At si Rahab mismo ang nagsabi na inilaan na ng Diyos ang lugar na yun para sa kanila. In other words, alam po ni Rahab yung promise ni God sa mga Israelites na one day, ang lugar na yun ay babawiin na or sasakupin na ng mga Israelita. Dahil ito naman po ay unang inilaan talaga sa mga Israelita. Amen? Through Abraham. And today, finally, tatawid na po sa Jordan River ang mga Israelites at makakabalik na po sila sa Canaan after almost 500 years. Amen? Paano naging 500 years? Dahil 400 years po silang naging slaves or mga alipin sa Egypto since nung umalis sila. Tama? Sino po ang leader nila nung umalis po sila ng Canaan? Hindi po, si Jacob. Umalis po sila ng Canaan, papunta po ng Egypt. Wala pa po si Moses noon, amen? Kasi nung after 400 years, tsaka na lang po sila pinuntahan ni
Moses para po sila ay ilabas sa Egypto. Amen, nakikita niyo po, hindi po si Moses yung leader nila nung umalis po sila ng Kanaan. Si Jacob po, na anak po ni, sino po nga may anak kay Jacob? Si Isaac. Si Isaac, anak po ni Abraham. Amen. So, Abraham, Isaac, Jacob, tapos si Jacob or Israel, sa kanya po magagaling yung 12 tribes. Dahil anak niya po yung 12 tribes. At isa po doon ay sino po? Si Joseph, amen, na naging leader po sa Egypt. Kaya, nung nagkaroon po ng taggutom, nagpunta po o dinala po ng Panginoong Diyos ang mga Israelita sa Egypt. Amen! So finally, ito na po yung araw na itinakda para makabalik po sila sa lupang ipinangako. Amen! Question. Nakakasunod po tayo sa message. Amen. Praise God. So this will be the questions after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwentong ito? Tanungin nga po natin yung katabi natin, kapatid, handa ka na bang makinig? Ano po sabi niya? Hindi pa daw? Ano po? Amen. I hope everyone is now settled and ready to hear the message of God. So let's start with chapter 3. Pakibuksan na po inyong mga Biblia, whether hard copy lang yan or digital copy. And if mas better po, yung Tagalog version po yung basahin nyo, yung Magandang Balita Biblia, dahil yun po ang version na ipa-flash po natin sa screen. So let's start. Maagang-maaga pa'y gumising na si Joshua at ang buo. Paano nyo ba ito babasahin po sa Tagalog? Josue? Josue. Tama kasi di mo may apelyedo na Josue. Naalala ko nung elementary ako may teacher sa West Central. Ang apelyedo niya Josue. Di ba Sister Pilar? Josue. Tama. Parang Josue. Ayan. So gumising na si Josue or Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa Sittim patungong Ilog Jordan. Ano po yung English ng Sittim? Shittim. Amen? So, ang last po na campsite or ang last po na lugar sa Moab or sa eastern portion ng Jordan River na pinagkampuhan or pinagstayan ng mga Israelites ay saan po? Sa Shittim. At tumawid po sila sa Ilog Jordan. Saan naman po sila magkakamp pagdating po nila ng Ilog Jordan? Sa Gilgal. Amen. At nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno. Yan. Verse 3. At sinabi sa mga ito po yung sinabi ng mga leader ng mga Israelites. Kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaban ng tipan. Ano po yung English ng kaban ng tipan? Kaban ng tipan is the Ark of the Covenant. Amen? Tama po, mercy seat po yung cover niya. Mercy seat po yung cover niya, tapos kaban ng tipan is the Ark of the Covenant. At ito po yung box na may hawakan po siya na nilalagay sa shoulder ng magbubuhat. At ano po yung nilalaman ng Ark of the Covenant? Yung 10 Commandments na nasa tablet stone. Ano pa po? Yung staff ni Aaron na may husbong na flower, or nagkaroon ng halaman o dahon or sanga. And then finally, yung cup or mangkok na naglalaman ng mana. Amen? Ng mana o tinapay na nalaglag mula sa langit. Na kinakain po ng mga Israelites. Amen. Verse 4. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Amen. Tama po ito.
na although galing na ang mga Israelita sa Kanaan, ang mga bagong Israelita ito ay wala pa sa kanila ang nakarating doon. Amen. Tama po. Bakit po kaya ganun? New generation, tama. And besides, 400 years ago pa since nandoon sila. So meron po kaya sa kanila ang 400 years old na. Alam mo, patay na lahat po yung mga yun. Amen? Dahil ang buhay po ng tao ay hanggang 120 years of age lang since nung nagkaroon po ng baha nung panahon ni Noah. Amen? Naalala niyo po yun? Before the time na nagkaroon po ng flood, ay umaabot po ng 900 ang age ng mga tao sa lupa. Pero nung nagkaroon ng baha, ay naging 120 na lang po ang maximum age natin. Amen? Kaya ilang taon po nung namatay si Moses? 120. Nasagad niya, nasakto niya yung maximum life expectancy ng tao. Okay. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan. Sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Amen? Lahat po sila ay first time nilang makakarating sa Kanaan. Except of course yung dalawang spy. Amen? Kasi may una ng dalawa na pumunta ng Jericho. Ngunit, huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng 900 meters. Okay, 900 na metro. Question. Nag-visualize nyo po ba kung gaano kahaba or kalayo ang 900 meters? Alam nyo po, amen. Ang isang meter ay, sino po nakakita na rito ng meter stick? Yung meter stick, yung pamalo ng mga estudyante. Di ba yung isang metro na stick para isang yard? Parito siya. Nakakita na po tayo ng meter stick. Amen. Ngayon, isipin nyo, meron kayong 900 na meter stick, tapos pag-dugtong-dugtongin ninyo yun. So, 900 na meter stick, meron po dapat ang distance natin doon sa kaban ng tipan. Nakikita nyo po na ang layo pala natin dapat doon sa Ark of the Covenant. Amen? Why? Because the Ark of the Covenant has the holy presence of God. Amen? In fact, sino lang po yung pwedeng pumasok sa dakong kabanal-banalan ng tabernacle para po makita yung Ark of the Covenant pag nasa tabernacle po ito. It's only the high priest. Amen? So, ganun po ang separation or ang layo ng tao sa Diyos. Amen? And praise God, dahil kay Jesus, na-cut po ang gap na yon, kaya hindi na po ganun kahirap lumapit sa Diyos. Amen? As compared noon sa Old Testament, ipinapakita ng Diyos kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kalinis, na hindi siya basta-basta ganun kadaling ma-reach. Amen? Kaya naalala niyo nung umakyat sila ng Mount Sinai, di ba si Moses lang yung pwede umakyat, tapos si Aaron, gumawa siya ng bakod sa baba ng Mount Sinai kasi hindi pwedeng lumagpas doon yung mga Israelita. Nalala niyo po yung kwento na yun, yung mayroon pong pinagawa si God through Moses kay Aaron na gumawa ng bakod. Kasi nga po, hindi po ganun kadali na lumapit sa Diyos because our God is holy, our God is sinless. Amen. Praise God. Kaya nga po, bago pumasok yung most high priest or pinakapunong pare sa tabernacle, di ba siya po muna ay nag-cleansing? Amen? Naglilinis po siya literally at siya po ay kailangan din magpalay ng dugo, amen? Ng hayo para po mapatawad yung kanyang kasalanan. Amen. So, ang layo po yung distance nila sa Ark of the Covenant. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, ayan, linisin ninyo ang inyong mga sarili. Amen. Nakikita niyo po sa kwento ngayon yung literal na kailangan malinis po sila. Nalala niyo po yung mga batas na napag-aralan natin sa Leviticus, yung kailangan
ang babaeng dinudugo ay magiging isolate siya ng 1 week. Amen? Dahil hindi pwedeng dumihan yung mga taong makakasalamuhan niya dahil pinukonsider siyang marumi. For example. So, ganoon din po ang gagawin nila. They have to clean themselves, yung mga sarili po nila, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Amen. So, ang nakikita ko po dito na correlation niya sa ating spiritual journey ay yung tinatawag na repentance. Amen? Yung pagbabalik loob sa Diyos at pagsisisi sa ating mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Amen? Nalaman niyo yung time ni John the Baptist, di ba? Bago niya po binaptize si Jesus, ano po yung isinisigaw ni John the Baptist sa mga tao? Repent, repent, repent. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbalik loob kayo sa Diyos. Amen. So parang siya yung gumawa ng spiritual, tawag dito, ano ba yun? Hindi ko maisip yung word. It's English. Parang siya yung nagbigay ng, ano ba? Hindi rin advice. Wait lang na mental ba ako? May hilo ba ako? Ano ba yung ano? Siya yung nagbigay ng paunang sabi. Ano yung ibang term ng paunang sabi? Parang warning. Ayun. Warning, paalala na kailangan magbalik loob sa Diyos o magsisi sa inyong kasalanan. Ganun din po yung nangyari dito. Sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Kaya may question ako kay Angeline. Ang question ko sa iyo, nabasa mo na ba ito bago ka pa gumawa ng line-up mo sa praise and worship team? Hindi pa. Kasi nung nag-praise and worship team po tayo, nakikita ko po halos lahat po nung kinanta po ng praise team connected po sa message. Amen. Una, ano po yung kinanta natin? Happy Day. Amen. So nakikita ko po, hindi ba napakasaya for finally magkakaroon na tayo ng sa permanenteng lupa. Amen? Kasi imagine niyo po ilang taon na po palibot-libot itong mga Israelites. So ngayon, magkakaroon na po sila ng sarili nilang lupa at doon na po sila titira. Hindi na po sila magiging nomads. Alam niyo po yung mga nomads, yung mga palipat-lipat ng tinitirhan kasi nga wala po silang bahay. Or wala silang permanenteng address. So I believe it's a happy day for them. Amen. Ano yung second song natin? I raise a hallelujah. Tapos may word doon na victory, di ba? At habang inaawit natin yon, feeling ko, ganun ang sinasabi or inaawit ng mga Israelita habang sila ay tumatawid sa Jordan River. Amen? Naalala niyo po yung tumawid ang mga Israelites sa Red Sea nung time ni Moses, nung sila ay lumabas ng Egypt. Di ba doon specifically sinabi na umaawit sila? In fact, mayroon nga pong mahabang verses na nandoon yung lyrics o yung mga salita na kanilang sinasanggit o inaawit habang sila ay tumatawid doon sa Red Sea. Amen? Although dito wala pong ganong verse. Pero I believe and I suppose nagse-celebrate, nagre-rejoice din po ang mga ito habang sila ay tumatawid sa ilog Jordan. Amen. And third song, ano po yung pangatlong song natin? We need a miracle. Sabi ko nga, wow. The message is about a miracle. Amen? Napaka-historical po ito na miracle. In fact, ang ating theme sa ating anniversary up until now is, ano po? God of Miracle. Ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Amen? Naniwala po kayo doon? Amen! And although this is almost the same miracle na nangyari sa Red Sea, amen, paano halos naging similar? Dahil nahati po yung tubig or dagat
at lumabas yung lupa at tatawid sila. Almost the same. Amen? Pero again, although the same yung miracle, it's a brand new or bagong milagro. Amen? Kahit pareho, pero yung miracle is bago. Amen? Parang nangyari na before, na ulit, pero brand new pa rin siya kasi hindi pa rin siya nangyayari before. Example, mayroon tayong kasama na nag-miracle si Lord sa buhay niya, gumaling siya sa cancer. Amen? Amen po. Sino po dito yung naka-experience na may malubhang sakit at nagmilagro ang Diyos sa buhay niya? Sa pagpapagaling sa kanya sa pamagitan ng sakit na yun? Amen! And, say for example, after another month or another year, meron na naman pong kapatid na pinagaling ng Diyos through a miracle na mayroong eksaktong ganong sakit. Is the miracle the same? Amen. Pareho na miracle about cancer, for example. Pero ang tanong, is it a bago or a brand new miracle doon sa tao? Amen. Amen. Ganun po ka-amazing si Lord na although ginawa niya na yung miracle na ito, maaaring ipa-experience niya rin po sa'yo yan at magiging panibagong miracle. Amen. Verse 6. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita. Buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At ayun nga ang ginawa nila. So sino po ang mauuna daw sa pagtawid po sa Jordan River? Ang mga paring Levita. Verse 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang kinapatkubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Amen. Ano po yung nararamdaman nyo habang binabasa nyo po itong verse na ito? Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila. Amen. May mangyayaring something na miracle po sa buhay ninyo, pero hindi po kayo ang maluluwalhati, kundi sino po ang maluluwalhati sa miracle na mangyayari sa inyo? It's the Lord. Amen? Sa gagawin ko ay mababatid nilang kasama kita or pinapatubayan kita. Amen? Tulad ng ginawa ko kay Moses. Amen. So, ang example po nito ay yung mga taong, for example, pinagaling ng Diyos sa kanilang mga sakit. Amen? At ina-acknowledge nila or nilalakad nila, pinoproclaim nila na ang Diyos ang tunay na nagpagaling sa kanila. Amen? At hindi dahil sa mayaman sila or may kaya sila na pambayad sa mga doktor or mga gamot. Amen? That's why, kung may mga napagtagumpayan po tayong sakit, challenges, or problem, let's give back the glory to God. Amen? Para po, mas marami po ang kumilala sa Diyos na ating sinasamba. Amen? Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit, pagdating nila sa tubig sa pampang nito, ay huminto muna sila. Ano po yung pampang? Parang shore. Alam niyo po yung shore? Yung parang last part, for example, ng beach. Yung lupa, bago yung tubig. Amen? So, mauuna daw po, sino mauuna? Yung mga pare. Tapos, pagdating nila sa tubig sa pampang, ay huminto raw muna sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, halik kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh. Sino po ang nagsasalita dito? Sino po? Praise God.
na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hivita, ang mga Perezeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. So yan po yung mga tribe or mga lahi or mga tao na makakalaban po nila later sa Kanaan. Amen. Grabe no, nakikita niyo po ba dito na bago mo pa ma-overcome yung struggle, bago mo pa ma-overcome yung problem, binigyan ka na ni Lord ng spiritual vision na mapapagtagumpayan mo ang mga yun. Amen? May mga ganun ba kayong prayer request na sa prayer request ninyo, kiniklaim nyo na siya kasi alam nyo na binigay na sa inyo ni Lord. Amen? Yeah. Say for example, ang pati ng lalamunan ko, nahihirapan po ako magsalita. Meron po kayong candy. Ayan. Say for example, nakahiga ka ngayon dahil may sakit ka, may ubo ka. Kung yun na, huwag na kayo lalayo. Okay lang ba? Nagdepende ako habang nagsasalita. Walang mahirap magsalita. Depende tayo. Say for example ngayon, huwag na kayo lalayo, may trangkaso ka, so si auntie, inuupo ka, may nararamdaman ka, may iniinda kang sakit. Currently, yun yung nararamdaman mo. Amen? Pero kahit masama yung pakiramdam mo, kiniklaim mo na nagkagaling ka. Amen? Dinideclare mo na o pinapakita na sa iyo ng Diyos na hindi pa tapos ang buhay mo dyan, kapatid. Amen? May plano pa ako sa iyo. After few days, mare-restore yung katawan mo, babangon ka dyan, at gagamitin pa kita. Amen? Praise God. Kaya ko po sinasabi yun dahil dito pa lang po hindi pa po nila natatalo ang mga Hivita, Perezeo, Gergeseo, Amoreo, Jebuseo, o ano bang sayo yan? Sino si Eliseo? Sinong sayo pa ang kailangan ninyo? Hindi pa nila natatalo pero alam na nila at sinabi na sa kanilang ng Panginoon yung victory. Kaya nga po yun yung isa sa mga magandang inawit natin yung pangalawa. Yung Alisa, Hallelujah, in the middle of the victory. Parang gano'n kayo? Di ba? Di ba, Angeline? Ano yung last song natin? Ano po yung last song natin? Ayun, amen. Give me faith. Sabi ko na, perfect itong last song. Bakit tayo? Kasi naniniwala po ako na hindi po mangyayari ito kung wala pong pananampalataya yung mga Israelis na this time. Amen? Kasi ang naging problem nila noong last time, hindi sila naniwala na kakayanin nilang talunin ang mga Hivita, Perezeo, Gergeseo, Amoreo, Jebuseo, Eliseo. Hindi sila naniwala. Pero this time, through the leadership of Joshua, naniniwala na sila. Amen? At naniniwala po ako na yung example ko kanina, nagagaling ako, mangyayari yun dahil sa aking faith. Amen? Mangyayari yun dahil sa aking pananampalataya at pananalig sa Diyos. Amen? Nagaya yung testimony ni Sister Angeline, hindi pa siya tapos ngayon sa pag-aaral, pero kiniklaim niya na magiging architect siya someday. Amen? Nakikita niyo po yun? Sino pa po dito ang mga college student? Amen. Ano, tawa-tawa kayo na tawad siya. Ano yung gusto niyong maging? Pag laki ninyo, maging, ano yung gusto niyong maging? Volleyball player? Ano yung gusto niyong maging? Ano po? Bukin mo na, mga iba po tayong oras.
gusto nyo maging, ano yung gusto mo, Kisha? Gusto mo maging Bini. Alam yung mga Bini dyan. Yung mga ribbon nyo, kailan ba yung Bini? Amen. Napakasikat nila, no? Kaso apat, parang kayo kailangan nyo pa ng apat na member pa. Kulang pa kayo kasi natatolo. Kasama si Atita Nene. So, isama nyo na Sister Emelda, Sister Pilar, at Sister Laila. O, kumpleto na kayo dyan. Walo na kayong Bini members. Yung group naman nila, Ami, Buni. Okay, kalaban ng mga Bini. Wait lang, seryoso po tayo. Okay, nakikita nyo po, kahit hindi ka ba sikat na pop group, hiniklaim mo na ngayon na one day magiging pop group member ka. Amen. Take example, or magiging successful ka na engineer, architect, doctor, lawyer, kung ano man yung gusto mong maging, or businessman. Praise God, verse 11. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo. Okay? Hinighlight ko po yan kasi po ang Diyos na sinasamba po ng mga Israelita ay hindi lang po Diyos ng mga Israelita. Amen? He is the God of the world or ng buong mundo. Amen? Ay mo unang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng ilang lalaki po? 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Amen? Kaya po, kung titignan niyo po yung number 12, ang biblical meaning po niyan is divine government or government ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ilan po yung 12? Yung tribes? 12. Question, ilan po yung naging disciple or kinuha na disciple ni Jesus nung nag-start siya ng ministry niya? 12. Ayan. So, pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Amen? Question, tanungin nyo nga yung nasa likod ninyo. Kapatid, bakit kaya halos similar or pareho yung miracle na ito sa Red Sea? Tanungin nyo nga yung katabi nyo. Bakit sa tingin nyo kailangan similar siya halos? Ano po? Wala na ibang maisip. So, wala na ibang maisip para pareho na lang yung ano, yung miracle. Ano po kaya? Kasi ngayon ko lang po ito naisip. Wala po ito sa notes ko. And I believe personally, kaya po halos same yung miracle na ito na paghati ng dagat o ng ilog. Bakit? Kasi hindi po ito na witness. Hindi po na witness ng generation na ito yung time na hinati ni God ang Red Sea sa leadership ni Moses. Amen? So, although halos pareho yung miracle, ang mga witness or ang mga makakakita ng milagrong ito ay first time lang nila yung ma-encounter. Amen? Kasi patay na po yung mga tumawid sa Red Sea. Amen? Dahil this is now a new generation. So, in other words, ikaw pa naman, punta ka sa may pantay. For example, nandoon ka sa Star Plaza, tapos wala pa yung bridge, tapos lumabas, nahati pala yung tubig para tatawid ka. Hindi ka po ba mamamangha? Mamamangha po, amen, for sure. So, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. So, imagine nyo po ang mga taong ito ay first time po nila ito ma-witness. Bakit? Dahil noon, naririnig lang nila ito. Pinikwento lang sa kanila ng mga ninuno nila na, alam mo ba anak, noon, nung lumabas kami sa Egypto, tumawid kami sa Red Sea, nahati yung dagat. Ano yung sagot ng mga bata?
di ba? Parang hello, sino naman yun? Di ba? Parang it's so hard or impossible to believe. And now, for them to believe, ayan, ipapakita at ipapa-experience na sa kanila yung miracle po na ito. Amen. Verse 14. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan. Ibig sabihin po na malaki, mataas. So, high tide po siya. Malaki ang Jordan ng tubig sa panahon ng tag-ani. Because I believe nangyari po ito, sabi niya, sa unang buwan ng unang taon nila. At alam po natin na unang buwan ng unang taon ng mga Israelites ay anong buwan po? Usually, March or April siya. Amen? Bakit po? Sa kanila, ang unang buwan nila ng unang taon ay yung Holy Week natin. Amen? Alam niyo po yung, yung discussion natin na ang first year of the first month of the first year nila ay usually yung Holy Week natin, yung summer season. Amen? Na sa kanila, sa lugar na yun ay high tide naman. Hindi po siya summer. And, ni-research ko po kung gaano kataas ang ilog po na ito, ang Jordan River sa ngayon. Amen? Nabasa ko po sa Expositor's Bible na ang lalim nito ay ilan? Makulan nyo. In feet. 30 feet to 40 feet. Amen? 30 feet to 40 feet. Ibig sabihin, mayroong 30 na paa pag dikit-dikitin ninyo kaya 30 feet. Amen? Or 40 feet. Ibig sabihin, 40 na paa pag dikit-dikitin nyo. Ganun po yun. O so for example, normally, di ba ang height ng isang tao ay 5 feet? Okay? So, 30 divided by 5, ilan yun? 6 feet. How about yung 40 divided by 5, ilan naman yun? 8 feet. Amen. So, ngayon, ang lalim nito ay mga 6 na tao or 8 tao na nakatayo. So, nakikita niyo po yung height niya. 6 na tao dito, di hanggang 3rd floor siguro. Ito, no? Or mas mataas pa kung 40 feet po ang lalim niya. So kapag pupunta ka doon at hindi ka marunong lumangoy, malamang lulubog ka sa pinakalupa at baka ikaw ay malunod. Amen! Kasi di ba normally dito sa Dagupan, mababaw lang yung mga ilog, di ba? Lalo na ngayon na nire-reclaim din na siya, di ba? Tinatabunan ng lupa, kaya yung mga ilog dito, umiibabaw na sila. Pero dito po, it's 30 to 40 feet. Almost 6 to 8 po na tao na nakatayo diretsyo. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. So, lumaapak na sila sa may water part ng ilog na to, nag-stop po yung pag-agos ng tubig. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, ayan, lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay, yung Red Sea po yun, Red Sea, sa Araba or part ng Saudi Arabia, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Nakikita niyo po yung picture at naipon lang daw po sa isang side yung tubig ng ilog po na ito. Kaya lumabas po yung pinaka-lupa ng ilog para sila ay makatawid. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. Amen. So, dyan po nagtatapos ang chapter 3. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero hindi pa po tapos. Amen. Dahil meron pa po chapter 4. Okay, so bilisan na po natin dahil nag-pressure po ako ang bilis ng oras. Ang sarap po magkaroon ng salita ng Panginoon kung nag-enjoy po tayo. Amen. Nag-enjoy po ba kayo? Ay baka ako lang sa nag-enjoy. Amen. Let's proceed with verse 1 ng chapter 4. Nang makatawid na sa ilog Jordan,
ang buong sambayanan. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat tipi. Pakuhanin mo sila ng tig-isang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatatayuan ng mga pari. So, for example, dyan po tayo yung mga pari, sa paanan po nila may mga bato. So, kukuha po dyan ng tig-isang bato ang bawat tribe. So, ilang bato po yun lahat? Magiging 12. Question, ano po yung parang mali dito sa picture? Ano po yung parang mali dyan sa picture based sa ating scripture? Ano yun, Brother Kai? Amen. Ang napansin ko dito, malapit sila sa Kaban ng Tipan. Kasi di ba dapat 900 meters away? Ito parang ano lang yan, 2 meters lang sila. Malapit sila sa Kaban ng Tipan. So yun ang maganda pag binabasa mo yung mismong Bible, alam mo kung may mali doon sa illustration. So, ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. So, saan nila dadalhin yung mga 12 stones na kanilang nakuha sa mismong ilalim o lupa ng Jordan River? Saan po nila dadalhin? Ilalagay nila sa pagkakampuhan nila. At yun po ay sa Gilgal po. Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, mauna kayo sa Kaban ng Tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-isang bato, pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. So parang kumuha sila ng proof na nangyari talaga ang miracle na ito. Amen? Kasi sa sobrang lalim ng batok ito, it's impossible na makakuha sila kung hindi po makakatik yung tubig o yung daan. Kung sa panahong darating ay tanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. Amen? So nakita niyo po na maaaring makalimutan na ng mga Israelita muli ang miracle na ito. Amen? Subalit, dahil doon sa mga batong iyon na ilalagay nila sa camp, i-display nila, tapos tatanungin sila ng mga mas younger generation kung ano yan, or kung anong ibig sabihin yan, or kung saan galing yan, ma-open ulit yung ginawang miracle ni Lord sa buhay nila. Amen? Sino na po dito ang nakakita noong estatwa ni General Douglas MacArthur sa Bunuan? Kasi nakikita po namin yung sa rooftop. Pag nandun po kayo sa Bunuan, makikita niyo po yung monument niya. Kasi sinasabi dyan sa Lingayen Golf Course, amen? Kasi ang Bunuan, part po siya ng golf course po ng Lingayen, ay doon daw po na nag-landing or bumaba si MacArthur. Amen? So, ganun po ang nakikita kong correlation na ito doon. Amen? Kasi kung wala yung statwa na yun, hindi mapapaisip yung bata na bakit meron to, ano ang significance niya, ano ang halaga niya. Amen? So, dahil sa statwa na yun, sa ribulto na yun, na re-remind tuloy tayo na doon tumapak si MacArthur. Amen? At ganoon din po, na every time nakikita nila yung mga batong yan, ay paalalahanan sila sa kadakilaan at sa miracle na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Amen? Ginawa nga ng 12 ang inutos sa kanila ni Josue. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog. Isa
para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Amen. So again, saan nang galing yung mga batong ito? Sa Jordan River at dinala nila sa camp or sa kanilang pagkakampuhan. Naglagay rin si Josue or Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan. Amen. So in other words, mayroong 12 na bato sa mismong campsite. And mayroon din pong 12 na stone doon sa ilog Jordan na kanilang pagkukumpul-kumpulin din. So ilan lahat yung bato? 24. Kasi noon nakala ko doon lang sa camp. Pero maglalagay din pala sila ng patong-patong na bato doon sa ilog Jordan. In fact, may pakinggan akong speaker or pastor na sabi niya, andoon pa din yung mga batong ito. In fact, yung Bible mismo, mamaya sabihin niya, nandoon pa rin itong mga batong ito. Amen? At sinasabi nila na kapag low tide, makikita o madaling makita yung bato na yun. Amen? Pero of course, yung nandoon sa mismong campsite ay nandoon pa rin daw. Amen? May mga, nung hindi ko pa po alam yung kwentong ito, nung nanood po ako ng mga documentary sa TV nung wala pang internet, naririnig ko na po itong mga stone na to. Hindi ko makita yung significance niya or halaga niya hanggang sa mabasa ko po yung kwentong ito. Kasi God pala ang nagsabi sa kanila na kumuha ng mga batong yan para maging paalala sa atin na talagang nangyari ito. Amen? Maging reminder sa atin na hindi po ito haka-haka lamang, na hindi po ito kwento-kwento lamang, kundi totoong nangyari po siya. Amen? Amen. Ayan po, naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan sa lugar na kinatatayuan ng mga paring may dala ng kapanatipan. Quote and quote, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Amen? May ganyan po ba sa version ng Bible ninyo? Kasi hindi ko po yan isiningit, hindi ko po yan inilagay. Nasa Bible po yan, whether English version man or Tagalog version, may nakalagay po na ganyan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Amen. Nanatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue upang kanilang gawin. Natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moses kay Josue. Question. Nakakasunod pa po tayo sa kwento. Amen. 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 Question. Gusto pa po natin ipagkatuloy? Amen. Amen. Question. Sino po yung gusto mag-uwi? Amen. Meron ako narinig, dalawa. Nakaka-uwi na sila. Kasi makakauhan. Ang lakas po ng hangin sa labas mo. Parang may ipo-ipo. Parang may thunderstorm. Ayan. Nagmamadali, sila nagmamadali na rin sila. Nagganat tayo. May nagmamadaling tumawid ang mga tao para mga taga-AEC. Kaya, pagkatawid nila, itinawid din ang kaban ng tipan at ang mga pare muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan, buhat ng lipi ni Ruben, Gad, at yung kalahati ng Manase. Nalala ko po yung mga lalaki na yan? Na nag-promise sila kay God na sasama sila sa pagtawid at hindi sila babalik sa family nila hanggat hindi pa nasasakop ng mga Israelites yung mga lupa sa Kanaan. Amen. Verse 13, may 40,000 mandirigma. Ilan po yun sa English? 40,000 na soldiers ang gumaan sa harapan ng kaban ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel. Amen, no? Kasi, imagine niyo po pwedeng mapahiya si Joshua dito kung hindi nangyari yung pag-open ng ilog. Amen. Kasi siya po ang nagsabi sa kanila na dadaan sila doon, tapos tatawid at bubukas yung lupa. Kasi ngayon lang sinabi sa kanya ni God. Amen. Pero paano kung sinabi na yun, tapos
nag-aabang sila, tapos wala din naman po miracle na nangyari. So, makapahiya siya. Amen? So, nakita niyo po na sa araw na yun, ay ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel. Na indeed, pinapatnubayan na siya ng Diyos at yung mga sinasabi niya sa kanila ay tunay na galing sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil hindi naman po kayang gawin yun ni Joshua on his own. Amen? Sa tingin ninyo, kaya po ng tao niya na i-separate niya po yung dagat or i-separate niya po yung Amen? Pero ngayon sa nature natin, possible na talagang magka-landslide. Amen? At dahil din yun sa kapabayaan ng mga tao, possible din na biglang bumaka. Dahil ba for example, yung mga drainage or canal. So, dito po malinaw na it is the will of God or it is an act of God. Amen? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para mangyari po ito. At siya iginalang nila habang siya'y nabubuhay tulad ng ginawa nila kay Moses. Verse 15. Iniutos ni Yahweh kay Joshua, sabihin mo sa mga paring may dala ng kabanatipan na umahon na sila sa Jordan. Ganun nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon na ang mga paring may dala ng kabanatipan, muli nang umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig. So, nakita niyo po nung natapos na pong makatawid yung mga Israelites at umahon na rin sa tubig ang mga pari na may dala ng kabanatipan. Bumalik na po sa normal yung Jordan River. Amen. Grabe no? Isipin niyo po, para makarelate po tayo sa kwento, na yung Jordan River ay yun yung mga pagsubok o yung mga problema natin na hindi natin kayang kawirin kung hindi gagawa ang Diyos ng paraan para tayo ay makadaan doon. Amen? Kasi it is very impossible na pupunta sila ng Kanaan at ano yung lalawin sila doon sa Jordan River? Di ba kapag hindi yung bumukas, gagawa pa sila ng bangka? Di ba? Nakita niyo po kung paano pina-easy or pinadali ng Diyos yung kanilang journey papunta doon sa Promised Land. Amen? At yun po yung ginawa ni Jesus. Pinadali niya yung daan para tayo ay maligtas. Amen? Instead na susunod pa tayo sa mga laws, tutuparin pa natin yung mga 10 utos, siya na po yung ipinako sa krus na matay para tayo ay mailapit sa Diyos at mailigtas. Amen? Kaya makikita natin sa kwento na He is the way. Amen? Parang siya yung naging daan ng kaligtasan, kaya naligtas at hindi namatay o nalunod ang mga Israelites na ito at napadali ang kanilang pagtawid at kaligtasan. Amen? Amen? Verse 19. Ika-10 araw ng unang buwan ng taon, dito ko pala siya nabasa. Ika-10 araw ng unang buwan ng taon nang tumawid sa ilog Jordan ang bayang Israel. Amen. So nakalagay po specifically pala sa Bible kung anong buwan sila tumawid. Amen. At alam natin na ang unang buwan ng unang taon nila ay yung March or April, kung saan sineselebrate nila yung Passover or Pista ng Paskwa. Naalala niyo pa? At i-confirm ito nung next chapter. Ano po ba ang next chapter after chapter 4? Chapter 5. At ano ang mangyayari sa chapter 5? Magpa-Passover sila. Isi-celebrate nila yung pista ng Passover. Amen. Kung nabasa niyo na po, yun po ang next story. Balik po kayo sa susunod na linggo. At makikita nyo, tutuliin ulit yung mga Israelites dahil nag-stop na po yung tradition po nila na magtuli. Ayan. Doon inilagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel, kapag tinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Amen?
So, kapag tinanong daw tayo kung ano yung dahilan or kung saan galing yung batong yun, sasabihin natin sa bagong generation na tumawid o lumakad sa tuyong lupa ang Israel nung dumaan sila sa Jordan River. Amen? At hindi dahil sa bangka o dahil lumangoy sila kaya sila nakatawid. Amen? Sila ay nakatawid dahil natuyo or pinatuyo ng Diyos yung lupa sa Jordan River. And it is by God's miracle and God's grace. Amen? Ibig sabihin ng God's grace, siya lang yung gumawa. Siya lang yung kumilos. Wala tayong participation, wala tayong action, kaya yun nangyari. At ganoon po ang grasya na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Na iligtas niya tayo na wala tayong ginawa. Amen? Or wala nang require sa atin na kapalit para tayo ay maligtas dahil siya na ang gumawa ng lahat para sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon Jesus. Malapit na po tayo matapos, verse 23. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula. Yun po yung Red Sea. Habang kami ay tumatawid doon, amen, kung sila ay lumabas sa Egypt. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon. Nakikita niyo po na grabe no, aware na nga yung mga Canaanites doon sa pagtawid nila sa Red Sea. Di ba nalala niyo yung kwento ni Rahab na sinabi niya, alam namin na lumabas kayo sa Egypto at hinati ng Diyos ng lupa. Ngayon at natalo niyo si Sihon at saka si Og. Di ba? Tapos ngayon, ito na naman yung maririnig nila na ginawa ni Yahweh sa mga Israelites. O di mas lalo silang manginginig at matatakot sa Diyos. Amen? Dahil ang mga miracle na ito ang magpapatotoo na si Yahweh talaga ang tunay na Diyos ng buong mundo. Amen? Kagaya nung ginawa sa Egypt, kaya nagkaroon ng mga 10 salot dahil gustong ipakita ni Yahweh sa mga Egypto na siya ang tunay na Diyos at hindi ang mga Diyos-Diyosan ng mga Israel, ng mga Egypto. Amen? Diyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po natin ang ating Panginoon. And for now, may panonoorin po tayong video clip para mas ma-appreciate, mas ma-visualize at maunawaan natin ang kwento ito. My First Bible presents The Conquest of Judah. Very early in the morning, the Israelites set out from Shittim and camped on the bank of the Jordan River, which was the only thing that divided the Israelites to the promised city, Canaan. After 3 days, the leaders of the town toured the whole camp with the following command. When they see the priests carrying the Ark of the Covenant of the Lord, leave your posts and set out after them, so they know where to go. Nevertheless, you must keep about 1 kilometer of distance between you and the Ark. Don't go near it. Okay. After, God told Joshua, "This is the day that I will begin to aggrandize you before the people of Israel, so they will know that I am with you as I was with Moses. Give the following order to the priests who carry the Ark of the Covenant." God gave Joshua instructions, and he ordered the people, "Purify yourselves, because tomorrow the Lord is going to do great wonders among you." And to the priests he said, "Load the Ark of the Covenant and stand in front of the people." The priests obeyed, and they took charge of the people. And then added, "Now they will know that the living God is among you, and that he will surely drive out the Canaanites. The Ark of the Covenant that belongs to the ruler of all the earth will cross the Jordan ahead of you." As soon as the priests who carry the Ark of the Covenant set foot in the Jordan,
the waters will stop running, and they will stop by forming a huge wall. So Israelites did not believe these things, for it was impossible to cross the Jordan on foot because the waters overflowed. The next day, Joshua commanded the priests who carried the ark to enter the Jordan River. As soon as the feet of the priests touched the waters, these stopped flowing, and the waters formed an immense wall. A dry road formed in front of the priests, just as it happened in the Red Sea. Not yet. They walked to the middle of the river. Not a drop of water touched them. They were completely dry. Then Joshua told the people to follow them. One by one, the families, camels, donkeys, and the cattle crossed the Jordan River that day. As they walked, they passed by the priests who carried the ark. The people of Israel took all day. When they finished crossing the river, God told Joshua to choose one man from each one of the 12 tribes of Israel, and to order them each to take the stone, to take it exactly from the place where the priests stood. So they did. While each man took a stone, Joshua placed 12 stones in the middle of the Jordan River, where the priests stopped. Those stones are still there to this day. Everything was done just as God had commanded. Then God told Joshua to order the priests to come out of the Jordan. So they did. As soon as their feet touched solid ground, the waters returned to their place, and they overflowed as usual. Not yet. The 12 stones that the men took, they placed them as a memorial monument. And Joshua said to the Israelites, "In the future, when your children ask you, 'Why are these stones here?' you will respond by saying that Israel crossed the Jordan River dry, in the same way that the Lord did with the Red Sea. This is for all nations on earth. Recognize and know that the Lord is mighty, and for you to learn to fear him forever." And indeed, when the Amorite kings and the Canaanites, they found out that the Lord had dried up the Jordan River for the Israelites to cross over, they panicked and they didn't dare face them. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Question. Naintindihan po natin yung kwento na appreciate din po ba natin ito? Amen. Praise God. Sino po yung mga first time po na napakinggan or nalaman or natutunan ng kwentong ito? Sino po? Amen. Sino rin yung mga nabasa na ito noon? Amen. Praise God. Question, sino po yung pari or pinakapunong pari nung time na ito? Si Eleazar. Tama po kayo kasi sila na po yung team dito, si Joshua at si Eleazar. Praise God. So ano po ang natutunan natin sa kwento? Sa mga nasa Facebook Live, kindly chat po sa chat box or comment section yung mga wisdom niyo po para po mabasa po natin mamaya. Amen. So kayo po, nakapagsulat po kayo dyan. Tanongin mo yung katabi mo, ano ang natutunan mo kapatid? Ano? Or mas maganda siguro, may natutunan ka ba kapatid? Meron daw po? Pamakailan? Ami, ano natutunan mo sa kwento? Kaya siya.
Okay, ano po yung natutunan? I'm excited na mapakinggan yung mga lesson learned nyo sa morning devotion na yan. I hope na ma-share nyo po yun sa amin sa Wednesday. Ayan. So, I will flash just 5 lessons and I know that marami na po akong nasabi kanina pero hindi ko na po nailagay dito. Dahil as much as possible, pino-consolidate ko lang siya ito 5 maximum lesson para hindi po masyadong overpowering or mag-overlap po yung information. Ayan. Kasi may basa po akong libro, yung Secret of a Successful Speaker. Sabi niya nga, kung magsasalita ka, dapat at least meron ka lang 3 o 5 punto na highlight sa iyong buong message para hindi mahilo yung mga nakikinig sa'yo. Amen. Kailangan, di ba, usually pag may nag-speak, ito yung dapat nyo malaman. Number 1, number 2, number 3. Amen. Parang yung mga gumagawa ng video sa TikTok or sa reel na nag-lesson sila. Di ba nilalagay nila sa taas ng mukha nila yung lesson or gusto nilang ituro or i-highlight. Kasi mas madaling maalala kapag at least 3 o 5 lang yung message or point. Okay, number 1. God does not want you to delay in fulfilling your vows to serve Him. Amen. Nakita niyo po ba dito kay Joshua na inutusan siya na tumawid ng Ilog Jordan ni God, tapos ginawa niya agad. Amen? Nakita niyo po na hindi niya na pinatagal yung instruction ni God na gawin ito. Amen? Kasi di ba nag-usap po na sila ni God bago sila tumawid, tapos sinabi rin sa kanya na gagawin itang dakila through this. Amen? Bakit ko po ito sinasabi? Kasi di ba ang tendency nating mga tao, pag mayroon tayong dapat gagawin, instead na dapat gawin na natin ngayon, ipinapabukas pa natin. Amen? Or for example, marami kang labada, or itutupi, or lilinisin, ay napos na. Diba? Ay bukas na lang. Diba? Sino po ito ang guilty na yung tinatawag naman yan na habit, or mamaya na lang habit? Sino po? Amen hanggang sa lumipas na po yung araw, hindi natin siya nagagawa. Amen? You know what? Meron kong tinatawag na Zeigarnik effect. Amen? Natutunan ko ito kay Jonathan Liabut sa mga speaker na pinapakinggan ko palagi. Ano ibig sabihin ng Zeigarnik effect? Ang Zeigarnik effect, ibig sabihin, hindi mo na-i-enjoy yung araw dahil meron ka pang dapat gawin na hindi mo pa ginagawa. Yun ang effect mo hindi mo paggawa sa task mo or sa to-do list mo. Ang tawag doon, Zeigarnik effect. Amen. Para sabihin mo nga, Zeigarnik effect. Z-I-A-G-A-R-N-I-K. Zeigarnik. Kasi may Zigar yata ang ano nito na nag-explain. Zeigarnik. Zeigarnik effect. Okay. Para po ma-appreciate nyo, ganito po yan. For example, mag-out of town kayo. Okay, mag-out of town na po, mag-beach or mag-travel, mag-biyahe. Pero hindi mo ma-enjoy yung biyahe mo kasi po, may mga iniisip ka pang gawain or trabaho or task. Amen, nandoon ka sa out of town, pero yung utak mo ay hindi ka na nandoon kasi na naiisip mo yung mga hindi mo pa ginawa. Amen, yun ang tinatawag na Zeigarnik effect. At para maiwasan yung Zeigarnik effect, ano ang gagawin natin? Kung kaya mo lang gawin mo na Ate Ana, gawin mo talaga. Gawin mo na. Yun po yun para hindi tayo magka-Zeigarnik effect. Kasi, for example, di ba Ani, pag nag-exam kayo, nag-out of town kayo, hindi mo ma-enjoy yung out of town kasi naiisip mo pa yung exam mo dahil nila-review. Di ba? Graduate ka na ba? O, graduate ka na, wala siya pa kayo. Yung first mo sa trabaho na lang Ate Marnie, di ba? Kapag may marami pa tayong task, hindi tayo totally makapag-isip kasi marami pa pong pending. Kaya para maiwasan natin yon, huwag na natin i-delay. Huwag na natin patagalin. Lalo na yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya pwede mo palapakan natin siguro sa buhay ng mga leaders po natin sa Junior YT.
Dahil kahapon po nag-start na finally ang fellowship ng mga junior YP. Sino po yung mga nag-attend ng junior YP fellowship? Amen? Ay po na magtuloy pa rin po yun sa mga susunod na linggo. Amen? At mas maraming palakpak po sa mga workers natin. Thank you so much for ayan. Kaya ako sinasabi kasi napakinggan ko yung testimony ni Sister Marnie sa morning devotion. Yung sinabi niya na minumove na siya ni Lord na gawin ito. Naalala niyo yun? Hindi na kayo nanonood ng morning devotion. so sa inyo manood kayo eh. Testify ito ni Ate Marnie na meron ng conviction sa kanya na gawin ito. Kasi namang hindi galing kay Lord, di ba? Pag sinabi niya na gawin ko ito ganyan para sa church, eh si Lord naman yung mag-glorify. Kasi parang kinausap daw siya doon sa message ni Rahab. Naalala niyo po si Rahab? Yung story niya na may confirmation kay Lord through Rahab doon sa dalawang spy na talagang binibigay na sa mga Israelites yung Kanaan. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos, gawin nyo na. Amen. Bakit? Dahil nakabukas, wala na kayo sa lupa. Amen. Di ba? Alam ko sa katagaling nyo pa, ay mali nyo. Di ba? Amen. 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 Praise God. Kaya nga po, alam niyo po, kasi this week, madami po kami nagre-retire na na mga taga-DepEd. Tapos, ang realization ko po talaga this week, noong time ko siya excited na mag-retire. Kasi excited po ako mag-retire excited po ako na yung wala na ako trabaho, tapos nag-pension na ako. Kasi ganun po kapag ka magre-retire po tayo sa government, tapos may pension, kahit hindi ka na po nagtatrabaho, may sahod kang nare-receive. Amen, buwan-buwan. Tapos na-realize ko, excited ako sa gano'n, paano hindi ko naman inabot yun? Diba? Parang excited ka na mag-retire, mag-pension, tapos hindi ka pala umabot na ng 55 or even 60. Diba? Di why not i-enjoy mo na yung pag-serve kay Lord ngayon habang buhay ka at malakas ka pa. Amen? Kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon natin. Pag 60 na tayo, baka piranto ka man, hindi na tayo makalakad. Diba? Pero naniniwala ako, kagaya nung ginawa ni God kay Moses, dahil nagpapagamit si Moses kay God, di ba, hindi siya parang tumanda, di ba? Hindi nalago ang kanyang paningin, hindi nang hina ang kanyang katawan, di ba? Nalala niyo po yun? Amen. Kaya magpagamit po tayo kay Lord para po mas lalo po tayo maging malusog at lumakas sa ating katawan. Amen? Second point, God's blessings and miracles will happen if or when you have faith in His power. Ito po yung naisip ko doon sa last na inawit natin, yung give me faith. Amen? Kasi po hindi po mangyayari ang mga miracle ni God sa buhay natin kung tayo po wala po tayong pananampalataya o hindi po tayo naniniwala na gagawin niyo ni Lord sa buhay natin. Amen? So tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano ba yung ipinapanalangin mo ngayon kay Lord? Ano po yung pinapanalangin mo kay Lord? Yung mga junior YP, sabihin nyo nga sa katabi nyo or secret barapan? Ano yung prayer request ninyo? US application, makapunta ng abroad. Amen? Ano po yung pinapanalangin natin sa ating Panginoon? Mananampalataya, kapatid, have faith, and God's blessings and miracles will happen to you. Amen? Amen. Third, record God's miracle or miracles in your life to keep your faith strong. Amen? Anong part po ng kwento yan na nirecord nila yung miracle? Yung kumuha sila ng mga bato. Amen? Kumuha sila ng mga bato para may palatandaan na ginawa iyon ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya po, ito po yung halaga ng mga nag-devotion or halaga ng pag-devotion or pag-quiet time or pag-journal. Kasi kapag sinusulat talaga natin sa papel through or sa cellphone yung ginawa ni Lord sa atin, mas malaki po talaga yung chance or opportunity na hindi po natin yan makakalimutan. Amen? At alam niyo po, naniniwala ako na mas hindi niyo yan makakalimutan pag ipetestimony niyo siya. Amen? Mas tatatak po yan sa inyo kapag na-share niyo po yan sa
fellow believer ninyo or kahit sa ibang tao po. Kasi na-explain nyo sa kanila yung ginawa ng Diyos sa inyo. Amen? Kaya start sharing your testimony. Amen? Record lahat ng mga blessings and miracles na ginawa ni Lord sa buhay ninyo at i-share nyo po yun para po mas lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Number 4, of course, we have to teach these miracles to our children or to the younger generation para sila din po ay maging faithful. Amen? Kagaya po nung bilin sa kanila na every time may magtatanong kung para saan o saan galing ang mga patong iyon, ang ma-highlight ay yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya ang nakikita ko po dito, yung tipo ng parang may napansin ang kaibigan mo sa'yo, maaaring bagay man yan or nangyari sa'yo, at kapag naikwento mo ito, ang Diyos ang napapasalamatan o naluluwalhati sa testimony iyon. Amen? And for sure, that will also make the person na pinentuhan ninyo na maniwala sa Diyos or magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na sinasamba natin. Amen? And last point, finally, God's supernatural door to the promised land will eventually close. Amen? Ano pong ibig sabihin yan? Darating po ang panahon na tayo po ay mamamatay. Amen? Or ang ibang tao ay mababawian na ng hininga. At nakakalungkot kung mangyayari yon na hindi po nila pinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan po ni Jesus. Amen? Nakita niyo po yung nangyari. Hindi po forever na nakabukas yung Jordan River na walang tubig. Eventually, sa end ng kwento, nag-close po yun, nagsara yun. Amen? At ang punto ko dito, hindi na natin kailangang hintayin pa yung second coming or judgment day para masabing matapos na yung paghuhukom ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil sabi sa Hebrews 9:27, isa lang po, judgment, then after po, ay death, then after po, judgment. Amen? So, it's very important na maipakilala po natin ang Panginoong Jesus sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoon. Amen? Dahil hindi po tayo forever buhay at napakalinaw po, sabi po sa John 14:6, ano po ang nakasaad sa ating altar? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lang po ang daan. Thus, or therefore, let us share the gospel with others before their door to the promised land closes. Amen? Ipakilala na po natin sa kanila ang Panginoong Jesus bago pa po sila mawalan ng pagkakataon. Amen? And last question, nasaan si Jesus sa kwento? Where is Jesus in the story? Sabi ko na po yun kanina, He is the way. Amen? He is the way to the promised land. Siya yung naging daan para po makatawid ang mga Israelita. Amen? Tingnan niyo po si Moses, na nirepresenta na yung law, hindi niya kayang dalhin ang mga tao sa promised land. Amen? Moses, or the law, the 10 Commandments, kahit sundin natin yon, will not bring us to heaven. Amen? Hindi tayo madadala sa promised land. However, Jesus, the way, can. Amen? Jesus can bring us to the promised land. Jesus can bring us to heaven. Because, indeed, Jesus is the way to the promised land. Yun lamang po. Maraming salamat. And to God be the glory.